Ang buwan ng Abril ay buwan ng kalutong Filipino o Filipino Food Month. Ito ay naideklara noong 2018 sa pamamagitan ng Presidential Proclamation No. 469. Ngayong taon, ang tema natin ay sarap ng pagkaing Pilipino, yaman ng ating kasaysayan, kultura at pagkatao. Nilalayo nitong bigyang pansin ang mga lokal na ani ng agrikultura bilang mahalagang sangkap ng lutuing Filipino. Palakasin ang pakikipagtulungan sa mga iba't ibang sektor at magtatag ng network ng mga pampubliko at pribadong aktor upang ma-institutionalize ang buwan ng kalutong Filipino. Ngayong taon, pumunta ang aming team sa Carigara, Leyte upang matutunan kung paano ba gumawa ng kalamay. Sa Bisaya, ang salitang kalamay ay tumutukoy sa asukal o sugar. Ito ay mahalagang sangkap sa pagluluto ng mga Filipino, lalo na sa mga panghimagas o mga kakanin. Ang kalamay ay gawa sa purong katas ng sugarcane o tubo. Alam naman po natin na dito sa Eastern Visayas, may mga lugar na tubo ang isa sa mga pangunahing pananim. Ang tubo ay pinagmumulan ng asukal, ethanol at iba pang biomaterials. Ang tubo ay pangunahing tanim ng ilang tropical at subtropical na bansa sa buong mundo. Ating alamin kung paano nga ba ginagawa ang kalamay. Ang kalamay, masisiring naton nga natural sugar. So, matamis good hiya. Ang main use han kalamay is for native delicacies din hiya Carigara. Like han subanlatik, bukayo, iraid, nga damo pa nga iba. Usa gihapon hiyang ingredient para han humba. Ang kalamay ay isa sa pinaka oldest and unique product ng Carigara. So nag-start ito nung panahon pa ng Kastila na gin-share from generation to generation. Ini nga produkto hin kalamay maihan na niya kasi ginsusunod na namon mga kag-anak. Ako nag-start ako ini siguro mga 1987. Ang kaiba ni nga kalamay din nga Carigara hatubuhian ang tikang. Kaya ni mga kalamay asukar man na nira ginihimo. Salit ang kakaiban din nga Carigara ang kalamay kay tikang yan tubo. Ang pagprocess ni nga tubo duha ka adlaw ha tubuhan manunubo ka mo katapos iyo na hakuton nga nihin karubata man na namong gamit hakuton na nga ni kamalig din ikukan na ya isusulon na din namong mulinuhan ini nga masin ang tawag ini din amon mulino ginhimo ini hadton 1978 pa istaya na amon na nagana pa din nga Carigara actually nga amo na lain niya na itong na-operate ni na lang nga kamalig. Ang karabaw nga nalibot ang tawag din amon pagligad. Kay para hiya mapuga ang tubo paggawas na amo na tumahimo na hiya nga juice. Dinaya didihinin balalong man ang tawag haamon ini itatransfer na nga itong baong tapos sa haringan na hiya may dahaya oras ang baga pagluto siguro mga 2 hours ang bago hiya maluto. Kaluto na yan, dito nga sunod nga ba, iba balhin lalo tiya nga di kay para human naman niya sa gahi. Ang tawag ito din naman ang pag-testing kung okay na, gimpupuntuhan. Katapos, pagbalhin na nimo nga dihan ikaupat na nga bahong, imo latiya babatihon para nimo sabutan na nimo kung pwede niya ibalhin na diyan sungkaan. Testing nimo nga mabagtik na hiya, mahihimo mapapadak na hiya, pinadakmaran nga ran itong dinhiamon, ikakadto na hiya sungkaan. Ano sa ka baong na
na 40 pieces siya, 40 pieces. Pagbali na sa ungkaan, mga 30 minutes siya bago yalukbahon. At ang pinhi ng bawat ulam, ating likas yaman, inaani ng ating kababayan. Magsasaka, mangingisda, salamat sa inyong sipag at tiyaga. Ipagmalaki sa bawat mesa ng mundo ang sarili nating pagkain. Katapos ang ipuputyon na latiya para ma-finish product na yan. Bahagi sa mundo, sa buwan ng kaluto, Pilipino. Sa bawat mesa ng mundo, ang sarili natin, pagkain Pilipino. Pagpundi, mahalin at pagyamanin, bahagi sa mundo, sa buwan ng kaluto, Pilipino. Ang paghimoy ni nga kalamay, o sa gudlahi at tubog gudlahi, waray na ihahalo nga chemical. Ang paghimo namon ng kalamay, amon lain na extra income, kami dapat man kami iba nga tanom, sugad bilangoy, kamuti, damo pakalain namon mga tanom. Positive kami nga masusustain tungod nga ang mga anak nira hinin yan nga nagkakalamayan ira man gin train exposed hini dinhi nga kamalig. Every day na kanira nagkikitahan process. Anamon paghimon kalamay, napapasunod namon nga dahan namon mga anak kay budti pa ra gidadara namon nga niya kamali kay para nira makita kung nati po nano ang paghimo ang kalamay para nira kung haira na generasyon nira nan tatrabaho maaram na hira. So to ensure nga sustained and supply ang kalamay, iba-iba nga farmers, iba-iba nga schedule ang pagtanom. So diri ra nagdudurungan. Ang pagbaligyan namon kalamay, gindadala namon nga duha bungtuhang kargara, anamon mga suki. Nababaligyan namon hin 90 nga duha 100 an kada usa ka putos. Andin babaligyan lot ni radid duha kargara hin 120 nga 230 kada putos. Sa susunod na kayo po ay magluluto, subukan niyo po ang paggamit ng kalamay bilang pampatamis. Simpleng produkto na galing sa tubo na puno ng matamis na alaala ng kulturang Ligteño, kulturang Pilipino. Ako si Kid, huwag kalilimutan, palaging tangkilikin ang kalutong Filipino.